up already? Everyone, you can occupy the spaces here. Sorry po. Guys, you can record basta walang flash, okay? No flash. Guys, you can scrap, you can see. Wow! Ang ganda! At ano to? Parang tayo na sa Narnia. The best ka talaga, ate. Pero sure ka na ba, Florent and Laura, ang pupunta namin? Oo naman, may meet and greet pa with the cast. Pero, ito na nga. Once upon a time, sa malamig na alba. Nagsimulang itayan ni Laura ang telepono para tawagan si Florente. Sa bawat sandali na lumilipas, lalong lumalaki ang pagtataka ni Laura kung bakit hindi sumasagot ni Florente ang kanyang telepono. Bago niya idal muli ang numero, tingnan niya naramdaman ang kamay sa mukha. Ay! Sino yan? Hulaan mo. Alexandra! Ay, hindi. Fiona! Di ba yan? Mali-mali naman yung mga hula ko. Ay, hindi! Bumalik ka na pala! Siyempre, Sinta. Ito ang linggo ng ating anibersaryo. Hindi ko ito papalambasin kahit anong mangyari. Alam ko, Florante, nagsisimula nang lumuha mga mata ko dahil sa pag-alala ko. Parang kung hindi ka makabalik mula sa bigmaan. Alam mo naman ang mga mulo na iyon. Jesus naman, hindi na naman ng loob mo. Marami na ito ba sa pagkababae mo? Alam ko, Florante, pinasa ko ang mga liyang na pinala mo sa akin. Hindi ko na malayan na ikaw pala yung mas nais sa pagsusulat at paghintay para sa tugon. Dito sa telepono. Aking Sinta, ang tunay na pag-ibig ay pinagdadaanan sa paghihintay. Hindi ko talaga mahal. Gusto mo kamasyal? Tayo, dalawa na. Siyempre, Sinta, wala akong mas gusto niyong gawin. Hinay na dumilat ng bukas ang mga mata ni Florente. Dahan-dahan siyang nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Pagod at malamlam, sa mabigat ng puso ay naalala niya kung nasaan siya. Agad na bumalat sa kanya ang pamumula ng lamig at nanginginig siya sa biglaw. Namamanhid ang kanyang katawan, wala sa kanyang isip walang saysay ang lahat. Mula sa kalungkutan ng kanyang puso, napanaginipan niya pa ang mga sandaling magkasama siya ni Laura. Mga sandaling siya'y kampanya. Laura! Laura! Aking Sinta! Sa lahat ng sinakripisyo mo para sa iyo! Subalit mo sa iyon, ay pipiliin mo pa si Adolfo kaysa sa akin! Ang sakit! Ang sakit! Ang aking mga magulang, sila'y kinuha na. Ngayon, aalis ka na rin sa piling ko! Noong umpisa pa lamang, walang sira ang pagmamahal ko para sa iyo. Kaya sinira mo yun! Sinira mo, Laura! Magkano kita kailangan ngayon? Ang kamatayan ay mas madaling magtisi kaysa sa ginawa mo sa akin. Ito na ba ang ating huli? Hindi ang pag-iyak ni Florente.
Bigla siyang nagalit. Adolfo! Hindi ka makakatakas sa akin! Hindi pa masapat ang paghihirap na ipinakalo mo sa akin! Na kailangan mo din kuhanin ang sirang kalooban ko! Kulang pa ba? Kulang pa ba, Adolfo? Kinuha mo ang kaisa-isang tatay ko! Ang aking natitirang pamilya, kinuha mo yun! Adolfo! Mag-isa na lang ako! At ito ay salamat sa iyo! Kayo po ang ulo ni Florante dahil sa pag-isip na nawala sa kanya ang lahat ng malapit na mga. Aking mahal na mana! Nasaan ka na ba? Nasaan ka na? Mahal ko Ama! Naalala mo pa ba? Noong bata pa ako, lagi mo akong sinagawa ng magandang asal. Ngunit nasaan ka na ba? Nawala ka sa kalupitan ng Adolfong yan! Nasaan ka na ba, Ama? Nasaan ka na? Sa ngayon, pisang-pisang muli tayo na ina sa langit. Sa mga saya na naranasan natin. At sa mga saya na mararanasan sana natin. Pari, iingatan ko ang mga alaala na ito. Hanggang sa aking uling hininga. Habang si Florante ay lubahanang umiiyak sa lumbay ng kanyang kalooban, isang prinsipin na kasintilo ni Florante ay sumali sa itong oras na dalamhati. Hila ito ang kagubatan ng kalungkutan. Makakabangon pa kaya sila sa mga karanasang dinanas nila? Oh! Paano mo gagaling? Ginawa ng sarili kong ama ang habang buhay na mahal ko. Paano ko masasalba ang buhay niya sa galit? Lerida, babalik ako para sa iyo. Hintayin mo lang ako. Biglang malakas na humigpis si Florante. Narinig ito ni Aladdin at bilisang sinubukan niyang punasan ang mga luha sa mata bago lumapit sa alingaw. Si Florante na malapit nang mahimatayin sa lamig ay biglang nagising nung narinig niya ang matalas na bakas ng paa ng lumanap. Sino ka? At bakit ka nandito? Ha? Ako? Bakit mo kong kinokopya? Umiiyak ka ba? Ha? Ba't ko naman yung gagawin? Ako ay isang girero at lalaki. Hindi ako umiiyak. Ano ang nangyari sa iyo? Ba't ikay nakatali sa malaking punong ito? Ito ang parusa ng aking katunggali si Conde Adolfo. Iniwan ako dito para mamatay, para maangkin niya ang buong Albania. Ang ibig mong sabihin, iniwan ka rito? Para mamatay? Masyadong malamig pa naman. Bago natapos ang sasabihin ni Aladdin, nabigla silang pareho nung narinig nila ang ugong ng osong puti. Ito'y dahang-dahang lumalabas mula sa manibigay ng animal. Hinuha ni Aladdin ang kanyang punyal at initapat sa dalawang osong puti. Sandali lang. Bakit ang hindi inibita na bisita na yung gabi? Ang nagugutom ng mga osong puti ay biglang lingkod palusot at tinatang si Aladdin. Dahil sa maliit na sandata na ginagamit niya, ay lalo nahirapan sa labanan. Kaya nung mayamit na siyang makain, at kinuha niya agad ang malaking punyal at pinatay agad ang dalawang hayop. Pagkatapos ng pag-aaway ni Aladdin sa mga osong puti para maprotektahan si Florante, nakita niyang nawalan siya ng malay at nahimatay dahil sa lamig. Agad-agad pinunit ang mga tali ni Florante gamit ang ito. Upang mapanatiling ligtas silang dalawa, sinimulan niyang hilahin si Florante palayo sa puno, patungo sa ilang. Kapit ka lang. Hindi kita papabayaan. Naglakad si Aladdin sa malalim na niyebe. Habang pagod na pagod siya sa paglalakbay, ay nahanap niya ang isang maliit na unit na kasya ang dalawang tao. Pinuntahan niya ito at tinanggal ang kanyang bandana para ito ang gawing tunan at ninagay ang dala-dala niyang blanketa sa katawan ni Florante. Kumuha siya ng isang siga para mainitan ang kanilang mga katawan. Kumuha siya ng mga medisina at tulak sa kanyang sako na dinala at trinado ng mabuti ang mga sumunod. Wow, ano kaya kanyang routine sa pag-e-anesthesia? Kitang-kita talagang ang mga kalangal niya. Parang binti ng isang manok. At ako naman, parang muto ng manok.
Pero, napakahusay sa pagpatay ng mga osong puti na yun. At napakagwapo din ang gumawa niya. Ay, mga tuwad ko rin nga pala. Bumukas ng konti ang mga mata ni Florante at nakita niya na ay nakahiga siya sa isang lilim. Umupo siya ng maayos at hinawakan ng ulo. Tumingin siya sa kanyang katawan at nakabalot ito ng mga linlahe. Aba, gising na siya. Kumusta ka na? Masakit pa ba mga sugat mo? Okay na ako. Niligtas mo talaga ako. Hindi na nasakit masyado ang aking mga sugat dahil sa'yo. Salamat talaga. Wala nga naman. Oo nga pala. Ako sa kaksera. Durante, teka lang. May isa akong tanong. Bakit ka ba nandito? Ako'y pinanaya sa aking karayan ng aking ama. Kinuha niya ang minamahal kong si Clarita. Pinilit ang ama kong ipakasal sa Clarita sa kanya. Ngunit siya naman, ang aking asawa. Pinanaya sa mga si Pinagbuang bayan. Umiiyak lagi dahil ang inibigan ko, meron kami ng iba. Walang simple ang buhay pag wala sa iyo. Aking kaibigan. Yung dahilan natin dalawa ay parang magkaparehas lang. Nais ni Condado maging hari ng buong Albania. Kaya pinatay niya ang aking ama at kinuha ang aking mahal na si Laura. Pinilitan siya na ipakasalan sa iba. At di ko kaya. Di ko yun kaya. Na ang minamahal ko ay ipapakasal sa iba. Wala na ba akong minamahal sa buhay na ito? Inuha na ang aking ama at pumahalin din ang aking mahal. Hindi ko rin kaya. Maraming malas talaga ang ating pinagdadaanan ngayon. Nananais tayo yakapin muli ang ating iniisigan, subalit inagawan sila sa atin. Gawin natin itong instruction na magpatuloy ng lumaban para sa kalayaan at para sa katawan. Para kay Clarita at Laura. Para sa kanila. At dito nagsisimula ang pagiging kaibigan ni Florante at Aladin. Kahit sila ay sa Kristiyan pero kailangan ng isipan ng dalawa na kanilang sa alang-alang na bilang isang paalala na isang tabi ang aking mga pagkakaiba at ihangin ang aking mga upang magkabilagan ng isang mas mabuting mundo. Huwag mo lang ng pag-asa at magkaroon ng inspirasyon araw-araw kahit sa mga madilim na panahon. Introducing the cast of 8 Masipag. Ethan Garcia and Amos Willard as the players. Amos Willard once again as Sultan Ali Adam. Samantha Carlos as Clarita. Raybon Castillo as Adolfo. Aliza Campomanes as the narrator. Julio Ponce as Aladin. Sean Hizon and Zida Zumbilio as Florante and Laura. Let's also give it up for Zida Zumbilio and Ella Chavez as the director and producer. Finally, special thanks to Hazel Chua as the props committee leader. Once again, this is Florante.